Tahimik na pinagmamasdan ni Dayan ang sarili sa harap ng salamin. Suot niya ang wedding gown at kwintas na binigay sa kanya ni Jerry. Kung sa ibang pagkakataon, natitiyak niya na walang pagsidla ng saya at tuwa sa puso niya. Pero matapos malaman ang katotohanan, binalot ng takot at pangamba ang kanyang puso. Bumabalik pa rin sa isip niya ang kwento ni Erica. Nahihirapan siyang kumilos at mag-isip ng tama. Pakiramdam niya, siya ang natroma sa mga ginagawa ni Jeric sa dating asawa. Napaigtad sa gulat si Dayan nang bumukas ang pinto at pumasok si Jerry. Nanlilisik ang mga mata nitong nakatuon sa kanya. Hindi niya masabi kung pagnanasa ba yun o galit. Bakit ka nandito? Nauutal niya ang saad. Kung kailan ay dapat lakasan ang loob niya, yun ang kanyang ginawa sa mga oras na yon. Pinaghandaan niya ang araw na ito. Aakto siyang para bang walang nangyari, na para bang normal lang ang lahat. Naparito ako para makita ang maganda kong bride. May masama ba dun? Umiling siya. Lumapit ito sa kinatatayuan niya at sinapo ang kanyang likod. In more sensual, inamoy nito ang kanyang balikat at leeg. Halos panlambutan siya ng tuhod sa takot. Kumabog ng malakas ang kanyang dibdib. Hindi niya magawang kumilos o ang kumurap man lamang. I know this face before. Ganitong-ganito ang itsura ni Erica na ikasal kami. Stiff and still. Ang mga mata, nababalot ng takot at pangamba. I liked it very much. Lumitaw ang nakakalokong ngiti sa labi nito. Bakit nasali sa usapan ng ex-wife mo? Hindi niya alam kung saan niya nakuha ang lakas ng loob para magsalita. Inamoy nito ang kanyang buhok. Just because I remembered her. Nagsiselos ka ba? Nanunuya ang tinig nito. Wala siyang nadamang selos sa kahit sino man. Ayaw niyang bigyan ng kasiyahan ng lalaking ito sa ginagawa. Marahas siyang hinawakan sa braso at hinila paharap dito. Napangiwi sa sakit si Dayan dahil pakiramdam niya mababali ang buto niya sa mahigpit na pagkakahawak ni Jerry. You think I'll play dumb? Inawi nito ang iilang hibla ng buhok na tumabing sa mukha niya. Kasunod ay ang marahas na paghawak nito sa kanyang baba at inangat yun. Nakipagkita ka kay Erica. Hinuusap mo siya? I don't know what you're talking about. Patay mali siya niyang saad. Alam mo kung ano sinasabi ko. At ngayong alam mo ng totoo, hindi na kita pakakawalan, Dayan. Pumalakak ito ng malakas. Iwinasiwas ni Dayan ang muka. Nagbabaka sakaling makawala siya sa paghawak nito. Ano? Gagawin mo rin sa akin ang ginawa mo kay Erica? Go on. Hindi ako natatakot sa'yo. Angil niya. Kailangan niyang maging matapang at lumaban. Lumabi si Jeric at siniil siya ng halik. Mabilis na umiwas si Dayan. Nanlaban siya at nang makawala ang kanyang kamay, malakas niya itong sinampal. Subalit, sinakop muli ni Jeric ang kanyang kamay at ginantihan siya ng malakas na sampal. Halos nabingis siya doon. How dare you, woman? Masyado ka mailap at palaban. Well, gusto ko rin naman yun. Wala nga kayong pinagkaiba ni Erica. Humalakak ulit ito. Let go of me, jerk! Muli nitong inilapit ang muka. Pilit inabot ang kanyang labi. Subalit nilayo niya ang sarili. Dahilan para matumbas sila at nadaganan sa lamin. Nabasag yun at dama niya ang ilang bubog na sumusugat sa kanyang likod at siko. Inipon niya ang natitirang lakas at itinulak si Jerry. Subalit mabigat to. Pilit pa rin siyang sinisiil ng halik, kaya patuloy siyang nanlalaban. Sa gilid may nakapasyang bubog.
na kanya sanang ihahampas sa ulo. Ngunit, maagap si Jeric, subalit matulis yon at nasugatan siya. May kung anong nagtulak sa kanyang gawin ang bagay na yon. Tinuhod niya ito, dahilan para gumulong si Jeric habang sapo ang tinamaang bahagi. Umungol ito sa sakit. Kinuha niya ang pagkakataon para tumayo at nagmamadaling lumabas ng silid. Binitbit niya ang laylayan ng gown habang tumatakbo sa pasilyo ng hotel. Tinungo niya ang pinto, nakasasarado pa lamang sa kabilang dulo. Sunod-sunod niyang kinatok yun. Nang pagbuksan siya, ay antimanang pumasok sa loob at nagtago sa likod ng pinto. Naririnig niya pa ang sigaw ni Jeric sa labas. Tinatawag ang kanyang pangalan. Pinigil niya ang paghinga nang marinig ang pagkatok ni Jeric sa pinto. Ang lalaking may-ari ng kwarto. Buong pagtataka na tinitigan siya mula ulo hanggang paa. Hindi niya yun pinansin. Bagkus, isiniksik niya ang sarili sa pader. Nagbabaka sakali na maitago siya nito at ng pinto. Tinakpan niya ang bibig upang hindi makawala ang mahinang hikbi. Halos magwala ang puso niya sa kaba at takot. Lalo na nang pagbuksan ng lalaki si Jeric. May maitutulong ba ako sa'yo? Tanong ng lalaki. May nakita ka bang babae na nakasuot ng wedding gown? She went this way. Hindi alam ni Dayan kung paano niya nagawang huminga ng ilang minuto. Pagkatapos, pinigil niya ang paghinga nang halos hindi niya na mabilang kung ilan pang minuto. Tumigil din sa pag-agos ang kanyang luha. Pakiramdam niya, tumigil din ang pag-ikot ng mundo niya. Umaasa siyang maging mabait sa kanyang panahon ngayon. Na sana, tulungan siya ng lalaking ito. Na sana, tuluyan siyang makawala kay Jeric. I think she went that way. Mariing ipinikit niya ang mata at nag-usal ng tahimik na pasasalamat. Narinig niya ang yabag ni Jeric na papalayo sa silid na yon. Nang maisarado ng lalaki ang pinto, saka pa siya nakahinga ng maluwag. Ang buong katawan niya nanginginig sa pagod at takot. Kumikirot ang kanyang sugat sa kamay, likod at braso. Pakiramdam niya na mamaga ang kanyang pisngi. Napaupo na lamang siya sa sahig. Dahil anumang oras, alam niyang itutumba siya ng kanyang tuhod. Napahagulhol siya na iyak. Halo-halo ang kanyang nadarama sa mga oras na yun. Kung di pa siya nakatakas, tiyak naging impyerno na ang buhay niya kay Jeric. Ngayon niya mas naintindihan ang mga sinabi ni Erica. Hindi niya lubusang kilala ang lalaking pahakasalan niya. Tama ang kanyang mga magulang. Uminom ka muna ng tubig, oh. Inabot ng lalaki ang isang basong tubig. Pagkatapos, tumingin siya doon at dahan-dahang tinanggap ang baso at uminom hanggang sa mga lahati ang laman. Maski paano, bumuti ang kanyang pakiramdam. Salamat. Aniya at sinubukang tumayo. But the man helped her. Inakay siya nito paupo sa kama. She could tell he's a gentleman. Subalit hindi niya makuhang ngumiti. Pasensya ka na kung naabala kita, ha? No, I mean, naabala mo nga ako. But you really need help. Maski ang boses nito ay pino at matipuno. Nababagay sa magandang pangangatawan nito. She dismissed the thought. Hindi yun ang tamang panahon para humangas sa ibang lalaki. Kagagaling niya lamang sa isang trahedya. Marami kang sugat. Wait here. Tinungo nito ang drawer. May inilabas itong bag na maliit. First aid kit yata yun. Hindi nga siya nagkakamali. Naglagay ito ng rubbing alcohol sa kamay at sa bulak. Nandun din ang betadine at bandage. Tiisin mo. Sa jump dito. Una nitong nilinisan ang kanyang palad at braso. Sa tuwing lalapat ang bulak sa kanyang balat,
Napapangiwi siya sa hapdi. Hinayaan niyang tapusin ng lalaki ang ginagawa nito. Tahimik lang ang lalaki. Walang anumang salitang binibitawan. Naiilang siya sa presensya nito. Mas gugustuhin pa niyang magtanong ito o kahit papaano magbigay ng komento kaysa manatiling tahimik. Nakakatakot ang ganong katahimikan. Hindi niya alam kung paano kumilos o anong sasabihin. Parang ang bawat galaw niya, pinagmamasdan na para bang sinusukat ang kanyang bawat kilos. Sa totoo lang, hindi niya kilala ang lalaking to. Isa itong estranghero. At ang kawalang kibo nito, nagdulot ng bigat na parang may bagay na dapat niyang ikabahala. May sugat ka sa likod, maaari ko bang? Napasinghap si Dayan nang maalala niyang backless ang kanyang suot na gown. Nag-alinlangan siya kung ipapalinis ba niya ito o hahayaan na lamang. Pinag-cross niya ang braso sa kanyang dibdib, para bang pinoprotektahan ang kanyang sarili. Tinignan siya nito nang makahulugang tingin, para bang sinasabing dapat siyang magtiwala. Napabuntong hininga siya, isang tanda ng pagsuko sa sitwasyon. Dahan-dahan niyang inadjust ang sarili, tumalikod at hinawi ang hibla ng buhok na tumatakip sa kanyang likod. Fiancé mo ba may gawa nito? Tanong nito sa wakas, na para bang hinihintay lang ang tamang pagkakataon upang magsalita. Tumango siya, dahil ayaw niyang magsalaysay nang walang nagtatanong. Kagat-labi siyang naghintay habang sinimulan nito ang paglilinis sa gown at sa kanyang likuran. Umungol si Dayan. Akala niya muling magtatanong ito. Ngunit nanatiling tahimik ang lalaki. Alam kong maraming tanong ang nasa isip mo. Simulan mo na. Sabi niya. Nagtangkang simulan ng isang mas palagay na usapan. Ang totoo, gusto niyang marinig ito magsalita o magbukas ng kwento. I already know what happened. And I'm glad that you made it out. Formal ang tinig nito. Nilapitan nito ang kanyang likod at nilagyan ng band-aid. Marami-rami yun. Gustong mainis si Dayan, subalit sinupil niya yun. All done. Niligpit nito ang first aid kit at binalik sa drawer. Salamat ulit. Halos pabulong niyang turan. It's Leo. Leo Martinez. And you are? Naglahad to ng kamay out of courtesy. Dayan. Dayan Garcia. Sagot niya. Tumitig lang siya sa kamay ng lalaki. Hindi niya gustong ipahiya ito, pero pinigilan niya ang sarili. Kinuha ng lalaki ang kamay at pumurmal ng tayo. I shouldn't trust you. Estranghero ka. Kaya pasensya ka na sa lahat ng to. I didn't mean to bother you or anything else. I guess I have to go. Mapaklang tumawa si Leo. Bakas ang panunuya sa kanyang ngiti. Pinagkatiwalaan mo na ako mula nang pumasok ko sa kwarto ko, Miss Dayan. Anito na may aliw sa mga mata. At sa itsura mong yan, tiyak na madali ka mahanap ng taong yun. Muling nagtungo si Leo sa cabinet at kumuha ng gray hooded jacket at stripe na asul na pajama. Nag-aatubili na tinanggap ni Dayan ang damit. Ngunit tama si Leo. Madali siyang makita ni Jerry kung suot niya ang wedding gown at tiyak na mahihirapan siyang tumakbo. Inabot niya yon at nagbihis sa banyo. Pagkalabas, naroon pa rin si Leo na nakaupo sa kama. Sobra-sobra na naitulong mo sa akin. Ayoko na magkautang na loob sa isang estranghero na katulad mo. Mahina niyang sambit. Ramdamang hiya habang nakatingin sa lalaki. Hindi niya mapigilang makaramdam ng kawalan ng kumpiyansa sa sarili sa harap nito. You so treated me? A stranger? Sagot na lalaki na may bahid ng inis sa boses. Bukod sa pangalan mo, wala akong alam tungkol sa'yo. Kaya para sa akin, estranghero ka pa rin. Depensa niya. Pilit pinaninindigan ng sarili. Kanina pa niya gustong marinig ang paliwanag nito.
Pero ngayon, mas nais niyang manahimik na lamang ito. And yet, you almost married a man you barely know. Walang pinagkaiba sa estranghero. Diretsong tugon nito na nagpasiklab sa damdamin niya. Ano bang alam mo tungkol sa akin? Buliyaw niya. Tinaas ang boses na hindi niya napigilan. Napuno na siya. At wala siyang pakialam kung may nagawa man ito mabuti para sa kanya. Sa tingin niya, iniinsulto siya nito. Sinasadya ba nitong maliitin siya? Napakuyom ang kanyang kamao sa iritasyon. Let's just say that I know the man you almost married. Malamig nitong sagot. Na para bang alam na alam ang detalye na hindi niya inaasahan. Nanlaki ang kanyang mga mata. Biglang tumahimik ang paligid. Ang mga salitang iyon, tila yumanig sa kanyang isipan. Paanong nalaman nito ang tungkol doon? At ba't parang alam nito ang higit pa kaysa sa inaasahan niya? Walang sagot mula kay Dayan. Hindi niya nagustuhan ang pakikipag-usap dito. Lakas loob na lumabas siya sa silid ni Leo. Kailangan na rin niya makaalis upang hindi siya mahanap pa ni Jeric. Nilingan niya ang paligid. Sa kanilang suite, may naglabas-masok na ilang lalaki. Ang iba nakasuot ng formal, ang iba naka-jacket na itim. Mga tauhan ni Jeric. Agad siyang bumalik sa silid ni Leo at nilakang pinto. I thought you left. Kagagaling nito sa banyo. Mukhang katatapos lamang maligo. Kailangan ko ang tulong mo. Ani Dayan. Nilunok niya na ang lahat ng kahihiyan at inis. Wala siyang panahon para doon. Bahagyang umisi ang lalaki. Ni hindi napawi ang pagkamangha nito sa mga mata. Of course you are. Hindi mo siguro napapansin. Pero lumapit ka na sa kanan 2 beses. Para sa akin, isang malinaw na sinyalis yun na sapat na ang tiwala mo sa akin para humingi ng tulong o makipag-usap. Kahit pa medyo nakakapagod o nakakabahala ang dating ng mga ginagawa mo. Pinapakita nitong handa ka magtiwala at umasa sa akin sa kabila ng lahat. Pinanlisikan ng mata ni Dayan ng lalaki. Hindi niya magawang ipagtanggol ang sarili. Pakiramdam niya, naging entitled dito masyado sa pagsagip ng kanyang buhay. Now tell me, anong tulong ang may paglilingkod ko sa iyo, Miss Dayan? But before that, I'm not an easy money. Hindi rin ako tumatanggap ng thank you. Nanlaki ang mga mata ni Dayan. Wala siyang kahit na ano. Wala akong pambayad sa iyo. Hindi ako mayaman. Wala akong dalang 5 duleng. I got nothing. Gusto niyang umiyak dahil doon. Paano na? Napangisi si Leo sa loob-loob niya. Parang pinapanigan siya ng pagkakataon. Hindi niya maikubli ang tuwang nararamdaman nang pumasok sa kwarto niya ang isang runaway bride at sa sandaling masilayan niya si Dayan, alam niya na. May kung anong damdamin ang ginigising nito sa kanya. Ngayon lang niya naranasan ang ganitong pagkasabik na tulungan ng isang tao mula sa mapagsamantalan nitong fiancé. Kung ikukumpara sa mga naging relasyon niya noon, kakaiba ang babaeng ito sa mga babaeng naugnay sa kanya. Are you sure? Makahulugang tinitigan niya ito. Kumunot ang noo ni Dayan. What are you trying to say? Napuna niya ang pagtitig ni Leo sa kanyang kabuuan. Sinusubukan ba niya? Hindi. Mabilis na umiling si Dayan. Hindi ako prostitute. Angil niya. Umatras siya ng ilang hakbang at nang maramdaman ng malamig na sementadong dingding na pasinghap siya. Bumalatay muli sa kanyang katawan ng takot. Huwag naman sanang pagsamantalahan siya ng ikalawang lalaking pinagkakatiwalaan niya. Minsan na siyang naloko. Minsan na siyang humarap sa panganib. Ayaw niya nang mangyari pa itong muli sa loob ng isang araw. Hindi mo naman yun gagawin, di ba? Nangangamba siya para sa sarili. Naubos na ang lakas na kay Jeric. Tiyak na hindi siya makakawala mula kay Leo. Sa oras ding yun, hiniling niyang mamatay na lamang. Sapat na ang isang karahasan. I'm giving you a choice, Dayan.
Sasama ka sa akin, tutulungan kita. Kung hindi, well, I could simply tell your fiancé nandito ka sa kwarto ko. Hindi yan choice. Sigaw niya. Namewang si Leo. Hindi yun ang dapat niyang sinabi. Mariin niyang pinikit ang mga mata upang pigilan ng inis at galit sa sarili. Tumayo siya ng tuwid bago muling nagsalita. Hayaan mo yung tama ko. Tutulungan kita makatakas. Mailayo sa fiancé mo. Pero kapalit nito tutulungan mo din ako. Hindi. Hindi niya talaga kailangan ng tulong. Wala akong may tutulong sa'yo. Sabi ko na 'di ba wala akong kahit ano, wala akong pera. I'm lost. Nasa panganib ako. Lahat ng kamalasa sa mundo nasa akin na. Sagot ni Dayan. Napahilamos sa sariling mukha si Leo. Bakit ba niya pinapahirapan ang lahat? At bakit ngayon pa niya naisipang gawin itong fake girlfriend? I want you to be with me. I am making a bargain right now. Natatawa siya sa mga nangyayari. Siya na nga itong tumutulong, siya pa itong gumawa ng kasunduan. Why would I? Kung walang galang na ho. Matanong ko lang kung may asawa ba kayo o girlfriend. Umiling siya. Inabot nito ang kanyang kamay at sinipat yun. Are you single or celibate? Gusto niyang matawa sa ginagawa ngayon ni Dayan. I prefer to say that I'm single. Now, will you take my offer? Hindi niya mapigilang umiti. Hindi niya mapawi ang pagkamangha at tuwa sa kanyang muka. Pagtutulungan tayo. Ako para takasan si Jeric. Ikaw ang dahilan mo. Namulsa si Leo. Di ko masabi. Pero sigurado ko, malaki may tutulong mo. Deal? Nagdadalawang isip si Dayan. Tatanggapin niya ba? Ayaw niya magpadalos-dalos sa desisyon. Minsan na siya nagpadalos-dalos at nagkagulo ang kanyang buhay. Nauwi pa sa karahasan. Paano kung pareho lang si Jeric at Leo? Tutal, pare-pareho lang naman ang mga lalaki. Iisa ang likaw ng bituka. Pero kung totoo ang kanyang hinuha, hindi ba't kanina pa siya sinasamantala nito? Oo nga, tinulungan siya ni Leo. Ngunit ngayon na siya ay gumagawa ng isang kasunduan. Paano kung doon din patungo ang lahat? Sapat na bang pagkatiwalaan niya ang lalaki na ngayon niya lamang nakilala? Kung di ko lang kailangan ng tulong mo, hindi ko gagawin to. Matigas niyang wika at tinanggap ang kamay ni Leo. But don't think that I trusted you enough. Ikaw lang ang tanging kilala ko dito, so I don't have a choice. May bahid ng pait ang kanyang tinig. Sana tama ang kanyang desisyon. Ayaw na niyang magsisi sa huli. Alright, I have to earn your trust then. Nabanggit nitong nakapag-check out na si Leo sa Maven Hotel. At kanina pa dapat to umalis, kundi lamang siya pumasok sa silid nito. Napilitan siyang sumama sa binata, kung saan ito paroroon. Napaka-ironic, nakawala nga siya kay Jeric. Ngunit sa nakikita niya ngayon, makukulong naman siya sa kasunduang meron sila ni Leo. Kanina pa walang kibos si Leo, mula nang umalis sila ng hotel, hanggang sa marating nila ang condo unit na tinitirhan nito. Nangangamba siyang baka. Nagsisi na itong isama siya. Sinupil ni Dayan ang kanyang nasa isip. Ang mahalaga ngayon, nakalayo na siya sa kapahamakan. Make yourself comfortable. Pinagmasdan ni Dayan ang silid. Malinis ito at maayos lahat ng gamit. Mukhang komportable ako dito. Masinop kayata sa bahay. Napakamot sa batok si Leo. Sa totoo lang, hindi ako madalas dito. Kadalasan nasa opisina ako natutulog, kaya wala akong oras para maglinis o magkalat. Napuno ng kuryosidad ang mata ni Dayan. Nahihinuha niyang siya lang ang mananatili sa kondo. Tiyak na iiwan siya nito para magtrabaho. Anong trabaho mo? Wala, I run my own business. Magkasunod silang umakyat sa hagdan, patungo sa ikalawang palapag kung saan naroon ang isang kwarto. Sa baba, ang mini-sala, at ang kitchen at ang banyo. Eh di milyonaryo ka pala. Pabiro niyang saad.
Nagkibit-balikat si Leo. Binuksan nito ang nag-iisang silid. Ikaw na dito. Sa baba na lang ako matutulog kung matsyempohang walang trabaho. Kulay abo ang lahat ng kagamitan sa silid. Mula sa unan hanggang sa pintura ng dingding. Pawang mga modernong kagamitan. Sa cabinet, kumuha ito ng ilang pares ng damit at nilagay sa daladala nitong backpack. Aalis ka? Tanong niya. Tumango ito. I have to work. And to make a living, of course. Sinadya nitong bakante na isang bahagi ng cabinet. Kung nagugutom ka, may stock sa baba. I'll be home at 7 p.m. Ngumiti si Dayan sa likod ng kanyang isipan. Ngayon lang niya na-appreciate ang pagiging manly ni Leo. At napabilib siya dahil doon. Idagdag pa matipuno nitong katawan. Nagtataka siya kung ba't wala itong girlfriend. Nagpaalam na nga itong umalis. Doon pa lamang nadama ni Dayan ang gutom at pagod. Sa kusina, nagtimpla siya ng kape. Ininom niya yun hanggang mga lahati. Inabala niya saglit ang sarili sa panonood ng palabas sa TV hanggang sa nakaidlip. Matagal tinitigan ni Leo ang mukha ni Dayan sa larawan. Mariing ipinikit ni Leo ang mata. Sa pagkakataong ito, pinagagalitan niya ang sarili. Gusto niyang matawa. Nagtatalo ang kanyang puso at isip. Hindi makapaniwala na nangyari yon sa kanya dahil lamang kay Dayan. Paulit-ulit niyang sinambit ang pangalan nito. Isang langit na pangalan. Napakasarap bigkasin. Pati ang mukha nito, patuloy na gumugulo sa kanyang isipan. Malinaw niyang naaalala kung paano ito dumating. Isang babae na nakasuot ng wedding gown, nakatayo sa harap niya, parang ipinadala siya mula sa langit. Kundi lang sana napansin ang sabog nitong buhok at pamamaga ng pisngi. May isang damdamin ng bumalot sa kanyang puso. Isang halo ng pagkabigla, kalituhan, awa at pagnanais sa tulungan nito. Isang miserableng bride. Yun ang pumasok sa kanyang isip ng mga sandaling yon. At nang makilala ang fiancé nito, tiyak na alam niya ang magiging kapalaran ni Dayan kung natuloy ang kasal. May pait siyang naramdaman habang pinagmamasa ng sugatang katawan nito. Lalong dumoble ang awang nararamdaman niya nang makita niyang may takot at sakit sa mga mata ni Dayan. Kung ano man ang nangyari sa kanya, tiyak na nagdulot yun ng matinding trauma. Tiyak na iiwas siya sa sinuman. Kahit sa kanya. Isa itong proteksyon na gagawin niya. Naisumpa niya ang lalaki ng tahimik. Jeric Imperial. Bulong niya. Earth to Leo Martinez? Kinatok ni Kiefer ang ibabaw ng lamesa na siyang nagpabalik sa kanyang wisyo. Napakurap siya na ilang beses bago ibaba ang picture ni Dayan. Have you seen him? Sandaling tinitigan ni Leo ang kaibigan at pagkuway, humugot ng malalim na hininga. Yes. Umawang ang labi ni Kiefer sa narinig. Pagkakataon nga naman. Hindi ka naman siguro namukha ni Imperial. Sure he does. Walang abog niyang sagot, kaya natigilan si Kiefer. Naroon ang amusement sa mata nito. Ha, I knew it. Itumba na natin. Nanatiling nakaupo si Leo. Malinis at mahinahon. Not yet. May kaso pa siya. Marahas na tumayo si Kiefer. This is ridiculous. Ano ba pumasok sa isip mo? Paglalaroan mo na naman ba to? 2 babae na, Leo. Hihintayin pa ba natin na magdagdag na naman ng 1, 2, 3? Come to your senses now, Martinez. Tumayo na si Leo. Naroon pa rin ang pagiging formal nito. I'm not in the mood explaining my side. Just do what I say. Huwag mong mababanggit sa kahit na sino ang tungkol kay Dayan. Saka siya lumabas ng opisina. Sumunod din lumabas si Kiefer at hinabol siya. Kahit pa, pinal na ang kanyang sinabi
alam niyang kukulitin siya nito. Gusto ko siya makita. Umakbay ito at sinabayan ang kanyang paglalakad. Tinignan niya ito na makahulugan. I'll try to understand your reasons, Martinez. Naalimpungatan si Dayan nang marinig ang pagbubukas-sara ng pinto. Naalerto siya ng madama na hindi siya nag-iisa sa silid. Agad ang pag-ahon ng kaba at takot sa kanyang puso. Lalong kumabog ang kanyang dibdib nang mapagtanto ang kadilimang bumalot sa buong paligid. Mag-isa siya, walang depensa. Ang tanging nahawakan niya, ang malambot na throw pillow, at wala itong may tutulong sa kanya. Mabilis siyang tumayo at tinuro ang French door. Napansin niya yun kanina, nang bumaba siya. May maliit na hardin sa labas. Magiging daan yun para sa kanyang pagtakas. Doon din pumasok ang munting sinag ng ilaw mula sa isang poste. Inaaninag niya ang pinto. May taong nakatayo mula doon. At sa pangangatawan nito, alam niyang lalaki ito. Jeric. Yun ang pangalan na sinisigaw ng kanyang utak. Hindi siya maaaring magkamali. Paano siya natuntun doon? Halos lumundag ang puso niya sa takot. Nang lumapit ito ng isang hakbang, sisigaw ba siya o tatakbo? Hey, relax, it's me. Saka pa lamang lumiwanag ang paligid. Napaluhod si Dayan nang mapagsino ito. Si Leo. Pagkuway tumayo siya, nagsali ng tubig sa baso at kinalahati ang laman niyon. Natakot yata kita. Nagbaba ito ng tono. May regalo ko sa'yo. May inabot itong 3 paper bag sa kanya. Sandaling tinitigan yun ni Dayan. This is not much pero sana magustuhan mo. Saka nito nilabas ang isang blouse, high-waisted na pantalon, at isang paper bag na may lamang flat shoes na gray, at mga undies. Gusto niyang mahiya sa ginagawa nito. That's too much, I think. Hindi ka na dapat nag-abala pa. Aniya, sa formal na tinig. Paano niya napapanatila ang formal na tinig sa kabila ng kahihiyan na nadarama? You'll need that. Hindi mo gugusto yung isang damit na isusuot mo habang kasama ako, right? May panunuya sa tinig nito. Kung natutuwa ito sa ginagawa siya, hindi. Ngayon lamang niya nadama ang labis na kahihiyan para sa sarili. I have a temperance issue, Dayan. Don't make me do it. Tumaas ang kaliwang kilay ni Dayan. Do what? Nalilito niyang tanong. Change your clothes. Make it fast. We have a meeting to attend. At tubiling tinanggap ni Dayan ang damit at dali-daling pumanhik sa taas upang magbihis. Narinig pa niya ang mahinang tawa ni Leo. Kahit nasa taas na siya. Pabagsak na sinara ni Dayan ang pinto ng banyo. Hawak-hawak niya ang mga damit. Ipinanid niya ito sa kanyang dibdib. Hindi. Pinipigilan niyang tumibok na mabilis ang kanyang puso. Ano ba itong bagong damdaming umuusbong sa kanyang dibdib? Ito ang huling bagay na kailangan niya. Wala pa siyang balak na bigyan ng puwang sa puso si Leo at hindi niya papayagan yon. Pagak na natawa si Dayan sa sariling kaisipan. Wala siyang paghanga sa estrangherong iyon. Bakit ito bibigyan ng puwang sa kanyang puso? Ang nadama niyang iyon ay pinaghalong takot at kahihiyan. Huwag nang idagdag pa ang kanyang trauma, kaya walang lugar sa kanyang panibagong damdamin. Pinasadahan ang tingin ni Dayan ng bar na pinagdalhan sa kanya ni Leo. Maingay, magulo, at maraming tao. Hindi niya gusto ang lugar na yon. Pumasok sila sa isang exclusive suite at ang una niya napansin ay ang mga kalalakihang naroon. Tumaas ang malapusan niyang balahibo sa takot. Napuna niya rin ang kalimitan sa mga ron ay may 2 baril. Sa takot, halos makalimutan ni Dayan na huminga. Hindi niya makuhang gumalaw sa kanyang kinatatayuan. Boss! Bumati ang mga kalalakihan. Dinaanan lang siya ng tingin ng mga ito, na para bang normal sa kanila, na may dalang babae si Leo. Sino kayo?
Tanong ni Dayan. Mapaklang natawa ang ilan sa mga ito at napapailing. Saan mo ba napulot ang isang to? Hindi yata tayo kilala. May panunuyang wika ng isang lalaki. Everyone, this is Dayan, my girlfriend. Show some respect. Tila umatras ang dila ng kalalakihan. Ang ilan ay tumango. Subalit naman ni Dayan na hindi siya welcome sa grupo. May hinuha na siya, ngunit isiniksik niya yun sa isang tabi. Ilang minuto lamang ay tinagal niya sa loob dahil naaasiwa siya. Nang marating nila ang pinagparadahan ng kotse, malakas niyang hinila ang kanyang braso mula sa pagkakahawak ni Leo. Gustong maghuramentado ng kanyang puso sa sobrang inis. Ngayon ko gustong pagsisihan na ikaw ang nilapitan ko. Nagkibit balikat si Leo habang nakaharap sa kanya. Laging nasa huli ang pagsisisi, Miss Garcia. Whether you like it or not, we had an agreement. Banayad itong wika. Lumapit to sa kanya at marahang hinawakan ng kanyang baba at inangat. Now, be a darling and stay by my side. At narito ang malalim na boses na nagpatigil sa kanyang katawan. Lumapit siya at iniwan ng 1 pulgada para sa kanilang distansya. Nasasamyo niya ang mainit na hininga at pinigil niya ang kanyang hininga ng sandali. Nilunok niya yon. Ramdam niya ang muling pag-ahon ng kakaibang damdamin sa kanyang kalamnan. Dumako ang kanyang tingin sa labi nito na nakangisi, na tila nanguuyam. Nahihintakutan siya sa ngiting iyon. Hindi. Natatakot siya sa sariling damdamin. Kung hahayaan niya itiyak na may umusbong at mapupunta yung lahat sa walang kasiguraduhan. Agad niyang sinupil ang init na umahon sa kanyang pagkatao. Bahagya niyang inilayo ang sarili mula kay Leo. Who are you? Hindi pa rin mapawi ang ngiti sa labi ni Leo. The demon in hell, Dayan. Demon mo mukha mo. Umirap siya. Katahimikan ang bumalot sa pagitan nila habang binabaybay ang National Highway, pabalik sa kondo ni Leo. Panay ang buntong hininga ni Dayan. Hindi na mabilang sa kanyang daliri. Hindi mapakali ang kanyang pag-iisip. Isinandal niya ang ulo at mariing pumikit. Tumikim si Leo at nagsalita. Want to say something? Natahimik sandali si Dayan at sumulyap sa lalaki. Kung meron man, pakikinggan mo kaya ako? Balik niyang tanong. Nahuli ng kanyang mata ang pag-ismid ni Leo. I'm not like your ex-fiancé, Dayan. Speak up. I'm all ears. Kung may sasabihin man siya, napako sa dulo ang kanyang dila. Kahit minsan, hindi siya pinakinggan ni Jerry. Mahinang umungol si Dayan at muling pinikit ang mga mata. Ba't ba niya pinagkukumpara ang dalawa? Kung tutuusin, hindi niya lubusang kilala si Jerry, maging si Leo. What's the point of comparing them when she knows na parehong delikado ang mga lalaking yun? Delikado. Ang pag-iisip ay natakot sa kanya. Paano niya nagawang lapitan ito kung sakali mang totoo ang kanyang hinuha? Eyes on the road, Mr. Martinez. Ngunit si Leo ay patuloy sumusulyap sa kanya at sa hangumisi. I was thinking, Dayan, marry me if you don't mind. Mabilis niyang nilingon si Leo. Napamulagat siya. What did you just say? You see, ikaw ang tulong na kailangan ko. We both need each other. And to make it formal, ba't di na lang tayo magpakasal? Baliw ka ba? Bulalas ni Dayan. After mo kong i-introduce bilang jowa sa harap ng mga kaibigan mo kanina na mukhang mga goons, ngayon yayayain mo ako ng kasalan. The decency, Mr. Martinez? Sarkastikong saad niya. I'm serious. Why? Bakit ako? Naguguluhan ako sa lahat ng to. At ba't ako papayag sa gusto mo? This is for your safety. Wrong timing ka yata, Mr. Martinez. Pag-isipan mo muna to na mabuti. Bago ang lahat. Kota na ako sa mga padalos-dalos na desisyon. Aniya at humalukip-kip.
Wala na siya sa mood makapag-usap pa sa lalaki. She had too much para sa araw na yon. Katahimikan ang bumalot sa pagitan nila hanggang sa makabalik sila sa unit. Pumunta si Dayan sa itaas. Naupo siya sa sofa at inabot ang remote control ng TV. Hindi niya ito binuksan. Baliw ka ba? Bulalas ni Dayan. After mo kong i-introduce bilang jowa sa harap ng mga kaibigan mo kanina na mukhang mga goons, ngayon yayayain mo ako ng kasalan. The decency, Mr. Martinez? Sarkastikong saad niya. I'm serious. Why? Bakit ako? Naguguluhan ako sa lahat ng to. At ba't ako papahig sa gusto mo? This is for your safety. Wrong timing kaya yata, Mr. Martinez. Pag-isipan mo muna to na mabuti. Bago ang lahat. Kota na ako sa mga padalos-dalos na desisyon. Aniya at humalukip-kip. Wala na siya sa mood makapag-usap pa sa lalaki. She had too much para sa araw na yon. Katahimikan ang bumalot sa pagitan nila hanggang sa makabalik sila sa unit. Pumunta si Dayan sa itaas. Naupo siya sa sofa at inabot ang remote control ng TV. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto nang makarinig siya ng iyak. Umandar agad ang kanyang pagkamausisa. Dayan. Ang iyak ay galing sa paanan niya. Naroon si Dayan. Tinatampal ang sarili. Agad niyang tinago ang baril sa likod. Ano nangyari? Ba't ka nandyan? Lumuhod siya sa harap nito at kinabig siya. Niyakap. Kundi siya nagkakamali. Nakasuot ito ng 90. Ramdam niya ang malamig. Nakatawan ni Dayan. Nagsimula na siya magpanik. Hindi niya alam kung ano nangyayari. Ang ginawa niya lang, yakapin to ng mahigpit, hagurin ang buhok, at pinapayapa ito. Tahimik na umiyak si Dayan. Binuhat niya ito at tinala sa kama. Basta na lamang niyang hinablot ang kumot at binalot ang katawan ng babae. Mabilis siyang nagsali ng tubig sa baso na nasa bedside table. Inabot niya yun kay Dayan at pinainom ito. Inubos si Dayan ng tubig at tumagal ng ilang minuto bago ito nahimasmasan. Lumupaypay ang katawan ng babae habang nakasandal sa kanya. Patuloy pa ring humihikbi. Everything will be alright. Malumanay niyang sabi. Panakanak ang tinitignan ni Dayan ang katabi. Mula kaninang umaga, nang umalis sila sa unit, napapansin niyang tahimik ito at panayang hikab. Minsan, wala sa sarili, at nahuhuling nakatitig sa kanya. Hindi nakapagtataka. Ganon yun dahil sa nangyari kagabi. Isa siyang concern freak. Nais niyang umiti sa kaisipang yun. About last night. Doon pa lang nagangat ang tingin si Dayan. Palagi ka bang sinusumpong? It was the first time. Sagot ng babae. Malayo pa ang kanilang bahay ngunit tanaw niya na yon. Napuna niya ang 2 kotseng itim na nakaparada sa kanilang bakuran. Kilala niya ang kotse. Biglang umahon ang kaba sa kanyang dibdib. Nakita ni Leo ang takot sa mga mata niya. Agad nitong tinabi ang sasakyan at sinundan ng tingin ni Dayan. 30 metro ang layo nila mula sa bahay. May 2 puno ng mangga sa likod ng bahay at may maliit na garden. Kita niya ang pagbaba ng 5 lalaki. Sa itim na kotse na pawang mga armado. Nakita niya rin si Jeric Imperial na pumasok sa kabahayan habang ang ilan nananatili sa labas na tila nagbabantay. Nilingon niya si Dayan. Napuna niya ang panginginig ng kamay ng babae. Is that your house? Tanong niya. Tumango naman ito at hindi nag-alis ng tingin. Napamura si Leo sa kanyang kaloob-looban. Binuksan niya ang glove compartment at kinuha ang baril. Napaigtad naman si Dayan. Bakit mo nilalabas yan? Kinakabahan itong tanong. Palipat-lipat ang kanyang tingin kay Leo at sa bagay na hawak nito. All this time, may dala-dala itong baril? Paano niya nagawang pagkatiwalaan si Leo? At hindi niya alam ang buhay na meron to. Hindi niya na alam. Posibleng nagtatrabaho rito kay Jeric.
At nagkataong ito ang nilapitan niya. Napapitlag siya nang hawakan nito ang kanyang kamay. Sinubukan niyang buksan ang pinto ng kotse, subalit nakalock yun. Gusto niyang maiyak sa takot sa oras na yon. Ang tanga-tanga niya. Nagtiwala na naman siya sa maling tao. Tauhan ka ba ni Jeric? I'm not. Ba't ka may baril? Papatayin mo ba ako? Dayan, snap out of it. Hindi ako tulad ng iniisip mo. Kumalma ka and stay here. Mariing utos ni Leo at lumabas ng sasakyan. Nahulaan agad din niya ang gagawin nito. Pinindot niya ang unlock button ng pinto at lumabas. Tinawag niya si Leo. Kasabay ng paglingon ng binata, ang syaring pag-alingaw-ngaw ng 2 putok. At halos matumba siya sa takot at gulat. Napako ang kanyang tingin sa kanilang bahay. Napamulagat ang mata ni Dayan. Habang lumilitaw sa kanyang isip ang muka ni Damian at Madeline. Lumakas ang kabog ng kanyang dibdib. Bumibigat yon na halos hindi siya makahinga. Gusto niyang sumigaw sa sakit na nararamdaman, ngunit walang lumalabas sa kanyang bibig. Damay ang malakas at pati punong braso ang nakayakap sa kanya at pilit na pinapabalik siya sa kotse. We have to go. Agad nitong minaniobra ang sasakyan at umalis sa lugar na yon. Hindi pa rin tumitigil ang pag-iyak ni Dayan. Sa bawat pagpatak ng luha, sinusundan ng pabalang na pagpahid. Inalok ni Leo ang panyo nito sa kanya. Hindi naman nag-atubili si Dayan na tanggapin yon. Gusto niyang umiyak, subalit walang luha. Sa bawat sandali, nadadagdagan ng bigat sa kanyang dibdib. It's my fault. Hindi sana nangyari ito kundi ako tumakbo sa kasal namin. Di mo kasalanan yan. Iniligtas mo ang iyong sarili sa taong yun, Dayan. Iniligtas ko nga yung sarili ko. Dahil naging makasarili ako. Hindi ko naisip yung magulang ko nang tumakas ako. Inilagay ko sila sa panganib. Sa sandaling tumakas ako. Sa lalaking yun, Leo. I said you're not. Saad ni Leo. Napaurong ang kanyang dila. Napamulagat na mata si Dayan. Maaaring hindi niya ito ganong kilala. Pero ngayon niya lamang ito narinig sa ganong tono. Kitang-kita niya, sa mata nito, ang galit at puot. Itinabi nito ang sasakyan, huminga ng malalim. Gusto mo sa ganitong paraan, di ba? Alright, cry all you want. Sisihin mo ang sarili mo. Kasalanan mo ang lahat, ang selfish mo. Saad nito. Ngayon, natauhan ka? Oo, galit ako. Pero naiinis din ako sa'yo. Napakurap na ilang beses si Dayan. Pinaandar nitong muli ang sasakyan at bumalik sa lane. Hindi ako magaling mag-comfort ng tao. Ito ay isang kumpletong katotohanan mula kay Leo. Hindi siya tumugon. Nanatiling tikom ang kanyang bibig. Ang mukha nito, makikita ang katahimikan at kagandahan. Parang isang bituin sa langit na kay gandang pagmasdan. Napadako ang kanyang tingin sa labi nito. Napaisip siya sa kung ano kayang lasa nito kung hahalikan niya ang binata. Ganon din ang iniisip ni Leo. At ang pagnanais na mapa sa kanyang babae, isang bagay na hindi niya kayang kontrolin. Hindi niya kayang pigilan yun. Sa bawat oras na nakikita niya ito, lalong sumisidi ang pagnanais niyang mapa sa kanya si Dayan. Hindi na siya magtataka kung ba't gano'n na lang ang obsession ni Jerry kay Dayan. Naiinis siya kay Jerry. Hindi niya itatanggi yun. Marahan niyang hinaplos ang pisngi ni Dayan. Isang bagay na hindi niya pinagsisihan. Ngumiti siya habang namumuo ang imahe sa kanyang isipan. Ang magkaroon ng pamilya kasama ito. Umaasa siya. Lalo pang dumoble ang pagnanasa niyang protektahan ito. I promise, no harm will ever come to you. Lumapit siya at dahan-dahang hinalikan ng noo nito. Tahimik siyang umalis sa unit. Sinigurado niya nakakandado ang lahat ng pinto at bintana. Iniwan niya bukas ang ilaw sa veranda at sala. Bago lisanin ang building, tinawagan niya si Kiefer. Aburido pa ito na sagutin ang telepono. Pero walang choice ang kanyang kaibigan kundi sundin siya.
Bumalik siya sa San Andres kasama si Kiefer. Ano bang gagawin natin dito? Ang layo nito sa Maynila ah. Kanina pa sumasakit puwet ko eh. Haba ng biyahe. E di dapat sa backseat ka na lang. Kaswal niyang wika. At pinarada ang sasakyan, 30 metro ang layo mula sa bahay. The same spot. Kinuha niya ang baril at ilang bala sa glove compartment. I'd hope you brought some. Tukoy nito sa baril. Tumango ang kaibigan at tinapik ang dala nitong money bag. Tulad ng inaasahan, magdadala ito ng extra. The handful one. Ngumisi ito na nakakaloko. Pagkasarado niya ng pinto, biglang nag-vibrate ang kanyang cellphone. Si Dayan ang unang pumasok sa kanyang isipan. Ngunit naalala niyang wala nga pala itong cellphone. Ang hindi nakarehistrong numero ang nasa screen. Nag-aalangan siyang tinapang answer button. Pero nagpasya siya, ngunit nanatili siyang tahimik. Martinez, mabutit sinagot mo ang tawag ko. Pamilyar ang boses nito. Hindi niya makalimutan ang boses na yon. Mahigpit ang pagkakahawak niya sa telepono. Ayoko na magpaligoy-ligoy pa. Ibalik mo na sa akin si Dayan. Alam kong hawak mo siya. I saw you earlier with her. Tumawa ito na mapakla. Hindi mangyayari yun, Imperial. Pagkuway, biglang umalingaw-ngaw ang putok ng baril. Mabilis siya nagtago sa likod ng kotse. Ganon din si Kiefer na nagulat. What the hell? Hindi makapaniwalang bulalas nito. Narinig nila ang paghinto ng isang sasakyan malapit sa kanila. Martinez! Sigaw ni Jerry. Akala ko ba? Hindi ka takot kay kamatayan. Ba't ka nagtatago? Let's talk about this like a real man. Dahan-dahang tumayo si Leo at hinarap ang lalaki. Ang dalawa niyang kamay nakaangat sa ere. Wala tayong dapat pag-usapan, Imperial. I made myself clear. Hindi ko ibibigay sa iyo si Dayan. Si Kiefer, na natili pa rin nagtatago sa likod ng kotse, paulit-ulit itong napapamura dahil sa pagkabigla. At bakit? Mariin ang sagot ni Jerry. Kasabay ng galit na pagtuturo sa kanyang sarili gamit ang baril. Fiancé ko yun. At may karapatan ako magdemand. Alam ko makapangyarihan kang tao, Leo. Pero wala kang karapatang ipagdamot sa akin ng isang bagay na akin. Ngunit hindi natinag si Leo. Kalma itong sumagot, na para bang hindi siya natitinag sa pananakot ni Jerry. She ran away from you. Malinaw na hindi mo siya pagmamayari. At saka, inalok ko siya ng kasunduan. She said yes. Isang mapang-asar ng ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Kahit pa alam niyang kasinungalingan lamang ang sinasabi niya. Napamulagat si Jerry. Tila hindi makapaniwala sa narinig. Ano sabi mo? Bulalas nito. Mas lalong tumindi ang galit sa mata nito. Ang tensyon sa kanilang pagitan lalong tumindi. Parang isang bombang nagbabanta ng pagsabog anumang oras. Hindi ako ang tipo ng tao nag-uulit ng salita, Jerry, Imperial. Ayoko madungisan ng dugo ang kamay ko. Wala akong balak labanan ka. Pwede naman nating idaan to sa matinong usapan. Wala akong oras para dyan, Martinez. Si Dayan ang nais ko, at hindi ang laway mo. Galit na sigaw ni Jerry, at nagpaputok ng baril. Mabilis na umilag si Leo at gumanti ng putok. Gayon din ang ginawa ng mga lalaking kasama ni Jerry. Dahil sa pagiging asintado ni Kiefer, nabawasan ang kanilang kalaban. Sunod-sunod nilang pinatumba ang kasama ni Jerry. Hanggang sa ito na lang ang matira. Martinez! Ibinato nito ang baril sa kung saan. At galit na naglalakad patungo sa kanilang pinagtataguan. Lumabas na rin si Leo na walang dalang baril. Mabilis na sinuntok nito ang lalaki. Natamaan niya ang mukha nito. Dahilan para mapaatras si Jerry. Bago pa ito makalapit. Umunday ulit ito ng suntok. Lalong nagalit si Jerry. At buong lakas siyang sinipa. Sinalag niya yon ng 2 braso. Ngunit malakas ang impact, kaya natumba si Leo. Dinaganan siya ni Jerry at patuloy sa pagsusuntok sa kanyang muka. Siya naman puro depensa ang ginawa. Nakakuha siya ng tiyempo.
Malakas niyang sinuntok ang tagiliran nito. Kasunod nito ay ang pagbunot niya ng baby pistol sa kanyang holster. Agad niyang tinutok kay Jeric na namimilipit sa sakit. Hindi ito nakapalag nang damputin siya ni Leo at Kiefer at sinakay ng kotse. Anong balak mo sa akin? Saan niyo ako dadalhin? Ngunit walang sagot mula kay Leo na nasa tabi ng lalaki. Maging si Kiefer nagtataka at naguguluhan sa ginagawa ng kanyang boss. Na kung bakit kailangan pa nilang buhayin si Jeric kayong may pagkakataon silang tapusin to. Dumiretso sila sa mansyon na pagmamay-ari ng mga Martinez. Sa isang bakanting silid nila ipinasok si Jeric. Patayin mo na ako, Martinez. Wala ka na makukuha kung pahihirapan mo ko. Sigaw nito. Ngunit hindi sumagot si Leo. Malalim ang iniisip nito. Kinandado ni Kiefer ang silid bago sumunod kay Leo sa garahe. Anong balak mo, boss? Nagkibit balikat si Leo. Sumakay ito ng kotse at humarurot paalis ng mansyon. Nagising si Dayan dahil sa sinag ng araw na tumatama sa kanyang muka. Inabot niya ang digital clock sa bedside table. Sinipat niya yon, pasado 7:00 na ng umaga. Naupo siya at isinandal ang ulo sa headrest. Kagigising niya pa lamang subalit naman niya ang pagod at pagkahapo. Hindi naging maayos ang kanyang pagtulog dahil paulit-ulit na bumabalik sa kanya ang alaala na nangyari kahapon sa San Andres. Nagkaroon siya ng trauma at nadagdagan pa yon. Huminga siya ng malalim at nagpa siyang bumangon. Sa baba, naabutan niya si Leo na nagkakape sa may veranda. Saan ka pumunta kanina? Tanong niya. Nag-iwas ito ng tingin bago sumagot. May nilakad na ako importante. Let's have a breakfast. Nagluto ako ng sopas. Pumasok ito at nilapag sa coffee table ang mug. Nagtungo ito sa kusina at kumuha ng 2 mangkok at nagsandok ng sopas. Hinayaan niya itong mag-ayos ng hapag. Hindi pa rin maalis si Dayan ang tingin sa lalaki. Pilit niyang binabasa ang galaw at anyo nito. Hindi ko alam na marunong ka pala magluto. Pamumuna ni Dayan. Ngumiti ito, ngunit peke. Nakapagtataka. That's it. Wika nito. Sa bahila ng upuan para kay Dayan. Pinagsandok din siya ng kanin at bacon. Nakita ito ni Dayan na kakaiba. Nakaramdam siya ng awkwardness. Gusto naman niya ang ginagawa nito, ngunit hindi niya mapigilang maasiwa. Hindi mo na dapat ginagawa to. Para naman may kasalanan ka sa akin and this. Is this your way of apologizing? Hindi ka na dapat nag-abala. Hindi naman sa ayoko. Pero, naninibago lang. Do you mind kung magtatanong ako? Umiling ito at tumusok ng bacon. May nagawa ka bang mali? Diretsahan niyang tanong. Biglang nabitawan ni Leo ang tinidor nito. Tumayo ito at namewang. Sunod-sunod ang ginawa nitong paghilamos sa muka. Puno ng pagkabalisa ang muka. I didn't do anything wrong. I was just... What? Tungkol ba ito sa ginawa mo kagabi? Agad na palingon si Leo sa kanya. Gising ka? Nung gabing yun? Nag-iwas ng tingin si Dayan. Sa sunod-sunod na nangyari sa kanya, hindi na siya nakatulog na maayos. Natutunan niya na makaramdam sa paligid. Kaya alam niyang may kasama siya sa kwarto kagabi at nasa mismong kama. Tinitigan siya nito at hinalikan sa noo. At nakaramdam siya ng kiliti na dumaloy sa kanyang katawan. Napakaamo at malambot ang halik. Wala kang dapat ipag-alala. Salamat nga pala. Sinamahan mo ako kagabi. I felt safe. Tumayo si Leo at inabot ang kanyang kamay. Tumikim siya at nagsalita. May kailangan kang malaman, Dayan. Tungkol saan? Huminga ng malalim si Leo. Nahihirapan siya magtapat. Nakikita niya mangyayari ang lahat ng posibleng resulta kung bibiglain niya si Dayan. Masyado itong mabigat para sa dalaga. Hindi niya kayang pasanin lahat ng bigat ng sitwasyon nang hindi handa. Alam niya hindi siya dapat nagmamadali at kailangan niya maghintay para sa tamang pagkakataon. Pero ito ang nakikita niyang tamang pagkakataon para sabihin kung ano at sino talaga siya. I need you to come with me.
Nag-aalangang tumango si Dayan. She had a bad feeling about it. Kinakabahan siya. Matapos mag-agahan, dumiretso sila sa isang mansyon. Nag-curious si Dayan. Anong lugar to? Anong ginagawa natin dito? Pansin niya. Ang arkitektura nito pinaghalong moderno at klasikong disenyo. Meron ito matataas na tore, mga arko sa bintana, at pader na yari sa bato na natatakpan ng gumagapang na halaman. Napapalibutan ito ng magaganda at maayos na tanim sa garden na may fountain at eskultura. Ang isang mahabang daan tumutuloy sa malaking entrada na may dobleng kahoy na pinto. Tahimik lamang siya nakasunod kay Leo, papasok sa malawak na entrada ng bahay. Napahanga siya sa kagandahan nito. Ang bawat detalye ng disenyo, tila isang obra maestra. Mga mamahaling kasangkapan, eleganting mga kortina, at ang maayos na pag-aayos ng mga silid. Ang bawat sulok ng bahay puno ng klasiko at modernong estilo na nagsanib. Nagbigay ng isang atmosfera ng marangya at komportableng buhay. Habang tinitignan niya ang buong paligid, parang isang panaginip, ang bawat aspeto ng bahay. Hindi niya akalaing makakatungtong siya sa ganon kalaking bahay. Sa'yo to? Tanong niya kay Leo. Sukat doon, hinarap siya ng lalaki. Isang makahulugang tingin ang iginawad dito na parang sinasagot ang kanyang tanong. Dinala mo ba ako dito para isampal sa akin yung kayamanan mo? May sarkasmo sa kanyang tinig. Dinala kita dito para magpakilala ng lubusan. Ang pagkakakilala mo sa akin isang simpleng negosyante. Hindi yun ang buong katotohanan. May mas madilim akong mundo na kailangan tanggapin mo bago tayo magpatuloy. Leo, tinatakot mo ba ako? Tumalikod dito sa kanya. Saglit na tumahimik bago muling humarap. Mabigat ang tingin. Pinuno ako ng isang organisasyon. Mafia. Hindi lang ako ordinaryong tao. Ang buhay ko mas mapanganib kaysa sa iniisip mo. Natulala siya. Hindi siya makapagsalita. Sinubukan niyang tumikim. At sa wakas nakahanap siya ng pagkakataon. Leo, seryoso ka ba? Mafia? Parang imposible. May binuksan itong silid. Gumapang ang takot sa kabuuan ni Dayan. Ang mga salitang nais niya isatinig, napako lamang sa kanyang dila. Si Jerry. Anong ginawa mo sa kanya? Nagkibit balikat si Leo. Nothing much. Hindi magandang biro to, Martinez. Huwag mong paglaruan ang damdamin ko. Dahil hindi ko alam kung paano iproseso lahat ng to. Sigaw niya. Napahilamos sa muka. Mapaklang natawa. How funny it is. Ang hiningan ko pala ng tulong mas delikadong tao kaysa sa tinakasan ko. Dayan, alam kong hindi ito madaling lunukin. Pero isa lang ang alam ko. Gusto kitang protektahan. At sa mundong ginagalawan ko, ang tanging paraan para magawa yun maging asawa kita. Ikaw ang kahinaan ko. At gusto kong gawin lahat para masiguro ang kaligtasan mo. Ang tinig nito, mahigpit ngunit puno ng sinseridad. Ganun na lang. Kasal. Para lang sa proteksyon. Paano naman ang nararamdaman ko? Ang tiwala ko sa'yo. Hindi makapaniwalang bulalas si Dayan. Hindi lang para sa proteksyon, Dayan. Malumanay, ngunit puno ng diin ang tinig ni Leo. Habang tinititigan ng dalaga, mahal kita. At kung di mo pa kayang tanggapin ang buong pagkatao ko, igagalang ko yun. Pero ngayon, humihingi ako ng tiwala. Dahil sa mundong to, tiwala lang makakapagligtas sa'yo. Mabilis na umiling si Dayan. Ang kanyang tinig ay puno ng puot at pangamba. Walang katiyakan ng buhay na meron ka, Martinez. At para sa proteksyon, kung nasa paligid lang ang panganib. Oo, inaamin ko. May konting pagtingin ako sa'yo, pero ito, this is too much. Hindi nagpatinag si Leo. Hinawakan niya magkabila nitong braso. At masinsinang tinitigan si Dayan. Nag-aapoy ang kanyang mata habang pinipigilan ng damdamin. Paano ko sabihin ko sa'yo na nangyari ito dahil sa'yo? Natigilan si Dayan. Ang gulat sa kanyang muka,
malinaw na nakikita. Anong pinagsasabi mo? Huminga na malalim si Leo. Natigilan si Dayan. Ang gulat sa kanyang mukha malinaw na makikita. Anong pinagsasabi mo? Huminga ng malalim si Leo bago muling nagsalita. Mas malambot na ngayon. Imperial was my rival, and you brought him straight to me. Kilala ka ng mga tauhan niya, at alam kong gagawin ka nilang pain sa oras na makuha ka nila. Now, if you value your life, nasa iyo ang desisyon. Natigilan si Dayan. Hindi may tatanggi na may bigat sa kanyang puso. Alam niyang may punto si Leo. Pero ang idea ng pagsuong sa mundo nito, natatakot siya. Pigil ang hininga. Binasag niya ang katahimikan. Kung ito ang paraan para mailayo ko sa panganib, Leo, pag-iisipan ko, susubukan ko. Pero wag mo akong bibiguin. Ngumiti si Leo. Ang ngiting may halong galak at pananabik. I won't, Dayan. I swear. Sa loob ng kanyang silid, paruot pa rito ang kanyang paglalakad. Hindi siya mapakali. Nasa isip niya pa rin ang sinabi ni Leo. Gusto niyang maiyak at matawa sa kanyang sitwasyon. Nababaliw na ata siya. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, natatakot siya at nangangamba. Napatunayan na nito ang sarili sa iyo, Dayan. Ano pa bang kulang? Usal niya sa sarili. Naiinis na rin siya. Why can't you just trust him? Pinapagalitan niya ang sarili. Fine. Saad niya at mabilis lumabas ng kanyang silid at tinungo ang silid ni Leo. Fine. Desperado na ako. Pumapayag na ako sa gusto mo. Nakangiti si Leo at may amusement sa mukha nito. That's my girl. Pero bago yon, paghandaan natin ang lamay ng iyong mga magulang. Doon lamang muling nagbalik sa alaala ni Dayan ang mga magulang. Napagkasunduan nila ni Leo na 3 araw lamang ang burol ng mga ito. Matapos inilibing, katabi ng puntod ng magulang ni Leo. Pinalipas nila ang ilang buwan bago ituloy ang pinaplanong engagement party. Hati ang kanyang nadarama ng gabing yon. Ibahagi sa kanya na masaya dahil matutupad na ang kanyang pangarap. Ngunit ibahagi sa kanyang puso ang malungkot at nanghihinayang. Nagawa ni Dayan na alisin ang negatibong kaisipan. Hindi niya na maibabalik pa ang nawala. Kung ano meron siya ngayon, yun na lamang ang kanyang pagtutuunan ng pansin. Hindi niya sisirain ang napakahalagang gabing to para kay Leo. Speaking of, hindi niya namamalayan ang pag-usbong ng kanyang damdamin para dito. Kung kailan niya ito nagustuhan at bakit, hindi niya maalala. Ang alam niya, nagugustuhan niya ito moment by moment. Sa nakalipas na mga buwan, naging tahimik ang kanyang buhay. Patuloy nitong tinutupad ang mga pangako at nagpapasalamat siya doon. At muli, nakasuot siya ng damit pangkasal. Mamahalin na suot niya kumpara sa dati. Ginawang ingrande ang kasal, nagaganapin sa malawak na lawn ng mansyon. Naglalakad siya sa aisle, habang nakatutok ang mata kay Leo na naghihintay sa altara. Malakas na kumabog ang kanyang puso. Naghahalo na ang kanyang nararamdaman sa mga sandaling yun. Humugot siya ng malalim na hininga nang makarating sa kinatatayuan ni Leo. Bakas sa mukha nito ang tunay ng ngiti ng kaligayahan. Habang nagpapalitan sila ng mga panata, napabuntong hininga si Dayan. Leo, sa bawat akbang, nanilakbay ko patungo sa araw na to. Bitbit ko ang mga alaala ng kahapon, mga alaala ng sakit, lungkot at kawalan. Ngunit sa gitna ng lahat ng yun, ikaw ang naging liwanag na nagdala ng panibagong pag-asa sa puso ko. Hindi ko alam kung kailan eksakto nagsimula ang damdamin to. Ngunit unti-unti mo napunan ng puwang na iniwan na nakaraan. Sa bawat pangako mong tinupad, sa bawat yakap na nagpatibay sa akin, nahanap ko ang tapang na magmahal muli. Ngayong araw, nandito ako. Hindi dahil sa pangarap ko noon, kundi dahil ikaw ang bagong pangarap na pinipili kong tuparin araw-araw. Leo, pinapangako kong magiging matatag ako para sa atin, tulad ng pagiging matatag mo para sa akin. Pinapangako kong mamahalin kita sa gitna ng kahinaan at kalakasan, sa gitna ng ligaya at pagsubok, at
Lahat na gusto ko ipangako, ipinapangako kong ipapaalala ko sa'yo, araw-araw, kung gaano ka kahalaga at kung paano mo binago ang mundo ko. Hindi perpekto ang simula natin. Ngunit ikaw ang naging dahilan kung ba't naniwala ako maaari tayong magtayo ng isang perpektong tahanan sa gitna ng mga pagkakamali at kawalan ng katiyakan. Sa araw na to, sa harap ng Diyos at ng mga mahal natin sa buhay, pinipili kita, Leo, ngayon, bukas, at sa lahat ng araw na darating. Mahal kita. Higit pa sa kayang ipahayag ng mga salitang to. Salamat sa pagiging tahanan ko. At ngayon, ikaw ang simula at wakas ng bawat pangarap ko. Kitang-kita ang pagbagsak ng luha sa pisngi ni Leo. I never knew I would be this nervous. Dayan, sa unang pagkakataon na nakita kita, alam ko may nakita akong hindi ko may paliwanag. Sa likod ng tapang at ngiti mo, nakita ko ang isang pusong dumaan sa hirap. At sa bawat araw na nakilala kita na higit pa, mas nakita ko ang babae na hindi ko kayang bitawan. Ang babaeng gusto kong alagaan at mahalin habang buhay. Hindi ko alam kung paano ako naging mapalad na maging bahagi ng buhay mo. Lalo na sa panahon na pinakamahina ka. Pero alam ko rin sa panahon na yon, ikaw ang nagturo sa akin kung anong ibig sabihin ng tunay na pagmamahal. Mahal kita, Dayan. Hindi dahil sa mga perpektong bahagi mo, kundi dahil sa bawat sugat na pinagaling mo, bawat takot na nilabanan mo, bawat pangarap na muling binuo mo. Pinapangako ko sa'yo na mananatili ako narito, hindi lamang sa mga masasayang araw, kundi lalo na sa mga panahong mahirap. Hindi kita susukuan, kahit kailan. Gagawin ko misyon ang buhay ko, na iparamdam sa'yo na hindi ka kailanman mag-iisa. Dayan, ikaw ang tahanan ko, ang lakas ko, at ang inspirasyon ko. Mahal na mahal kita. At ngayon, pinapangako ko, habang buhay ako magiging karapat-dapat sa pagmamahal mo. Ang cheesy mo, boss! Sigaw ni Kiefer, na tumatay yung best man ng lalaki. Nagkantsawa ng mga bisita, panay to joke kay Leo. Susunod ka na. Balik biro naman ni Leo sa kaibigan. As the power vested in me, I now pronounce you husband and wife. Anunsyo ng kanilang presiding priest, na miyembro din ng Martinez clan. Muling napuno ng hiyawan at kantsawan ang buong lugar. Nahihiyang tinignan ni Dayan ang kanyang asawa. It'll be their first kiss. Finally, you're mine. Naramdaman niya ang pagdampi ng labi nito sa kanyang labi. Ang unang halik ni Dayan ay parang tumuntong sa isang ganap na bagong mundo. Nang magtagpo ang kanilang labi, parang huminto ang oras. Alam na alam niya ang lahat. Ang init na haplos ni Leo, ang lambot ng labi nito, ang mahinang bango ng kulo na humahalo sa malamig na simoy ng hapon. Ang tibok ng kanyang puso ay napakalakas. Sigurado siyang naririnig yun ni Leo. Parang ang bawat ugat sa kanyang katawan ay nagising. Nag-aalab ng apoy na hindi niya maipaliwanag. Hindi lamang sa pisikal na sensasyon ang bumighani sa kanya, kundi pati na rin ang kahulugan nito. At nang matapos ang halik, bumangon ang kanyang mga mata at nagtama ang tingin nila ni Leo. Para siyang nawala ng hininga. Parang ang mundo biglang gumalaw sa ilalim ng kanyang mga paa. May bahagyang pamumula ang kanyang pisngi at isang malambot, mahiyain na ngiti ang makikita sa kanyang labi. I love you. Ani Dayan at ngumiti. Mas mahal kita. Ganti nito at hinagkan siyang muli. Sa unang pagkakataon, nadama ni Dayan ang tunay na buhay. Parang isang bahagi ng kanyang puso na matagal nang natutulog pero ngayon gising na. At sa sandaling yon, napagtanto niya ang isang malalim na bagay. Hindi niya lang gusto si Leo. Noon pa man,
mahal niya na ito. At mas lalo siyang naging sigurado ngayon na mamahalin niya ang lalaki habang buhay. Habang buhay, iaalay niya ang sarili para dito. Hanggang sa makabuo sila ng anak, hanggang sa pagtanda nilang dalawa. Alam niya na ito lang ang lalaking mamahalin niya. Sigurado siya. Dahil ito ang lalaking pinagdasal niya na sa wakas ibinigay sa kanya ng poong may kapal. The End. It's shoutout time! Shoutout kina Alicia Querido, Maria Girly Gakutan, Sara Bartonica, Ezekiel Guevara, LV Candotol, Christy Divina, Marilyn Gomez, Nana Longno, Brando Racaza, Emilia Tuazon, Juliet Caday, Geraldine Inoha, Josefina Rubio, Elizabeth Bangibang at Glory Sanchez. Maraming salamat po sa inyong lahat.